Good morning once again. Good morning everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. And we praise the Lord for today that we are gathered here together. This place to praise and worship our living God. In Psalm 150, Psalm 150, it is the combination of the psalm which parang ano na siya, parang denominate na ng psalmist, mostly David, ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay nila. So, it's like everything na ginawa ng Panginoon will inalo na dito. And i-emphasize ni David about where to worship. In the Old Testament, there are a lot of places where to worship the Lord. First, you burn offering, and you burn something to offer to the Lord. And then, a fat, ram or whatever animal that you could offer to the Lord. And then, there came a time that they made the Ark of the Covenant where a priest, sila lang yung pwede pumasok and then to worship the Lord, to praise and worship the Lord. And then this time, when Jesus came, he tore that veil, and then we could all worship through the Holy Spirit anywhere, at any time. And at this point in time, it is also important na ang community worship. Hindi naman siya nawawala, just like what he said in Psalm 100, praise the Lord in His sanctuary. So we are here together to worship, to praise and worship the Lord sa lahat ng ginawa niya, In Psalm 150, basahin ko siya lahat. Praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His acts of power, praise Him for His surpassing greatness, praise Him with the sounding of the trumpet, praise Him with the harp and lyre, praise Him with timbrel and dancing, praise Him with the strings and pipe, praise Him with the clash of cymbals, praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Lahat tayo na may hininga, let us praise the Lord. Let us all stand up and let us praise the Lord. Let us pray. Lord, we thank you for today, and indeed, oh God, we are here to yung isang purpose naman, Panginoon, to praise and worship your holy name, oh God. And today, Lord, everything that we do in this place, oh God, we want to offer it to you, Panginoon. Acknowledging, oh God, that you are our only God, who did everything for us, and who does everything for us, and who will do everything for us, oh God. And Lord, we just want to offer our hands, our voices, everything, oh God, that we do to praise and worship you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Let us all stand up and let us praise the Lord. Let us praise Him in His sanctuary. Let everything that has breath praise the Lord. Praise
Lord, we know that it's hard to praise you, that it's hard to see, oh Lord, the light, oh Lord, when we are in the dark. And Lord, we just want to continue to trust you, oh God. We just want to continue to bless your holy name, oh Lord, because we know, Lord, that you are in control of our lives, oh God. Lord, as we worship you today, oh Lord, let it be, oh God, that your name will only be the one, Lord, who is honored.
Let us pray. Father, we thank you, O Lord. Tunay nga po na nawa ay maging katanggap-tanggap, Panginoon, ang aming panambahan sa iyo, Lord. We praise you and we worship you, O Lord. We glorify your name, Father. You are worthy to be praised. You are worthy to be honored. At sa kalagitaan namin, O Diyos, dalangin namin na patuloy kong kumilos sa aming banal na Espiritu. Kami nga po ay ligisin ninyo na iyong salita. Kami nga po ay iyong patawarin. Tanggapin niyo, Panginoon, ang aming panambahan sa iyo, Lord. Aming din po, Panginoon, ipinapanalangin ang aming bansa, ang Pilipinas. Patuloy namin hinihiling sa iyo na iyong kaawaan, kahabagan, kayo ang Diyos na gumabay sa lahat, Panginoon, ng mamamayan. Kayo po ang maglagay ng mga righteous leaders. Kayo po, O Diyos, ang manghawak, Panginoon, sa puso, sa kaisipan ng mga namumuno. Idinadalangin namin, Panginoon, ang kapayapaan sa part, Panginoon, ng East Asia, Panginoon. Ang kapayapaan dito sa Taiwan, ang patuloy na kalayaan, Panginoon. Idinadalangin namin, O Diyos, ang mapagpalang kamay din ng Kumilos, Panginoon. We are praying, Lord, sa kapayapaan, sa cessation ng hostilities sa Eastern Europe, sa cessation ng hostilities, Panginoon, sa Middle East, sa mga mananampalataya, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon, ng mga pagsubok ng persecution, Lord, sa iba't ibang parte ng mundo. Dalangin namin, Panginoon, ang kalakasan ng pagpapala. At sa aming kalagitnaan ngayon, O Diyos, kami pinananalangin. Itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang ongoing na pag-aayos ng lilipatan ng TIC English, Panginoon, congregation, na maging maayos, O Lord, at maging smooth ang transition. Tuloy din namin dalangin ang mga gawain, Panginoon, na pinagkatiwala niyo sa Taipei International Church. Sa Mandako, O Diyos, sa Hualien, sa Taoyuan, sa dito, Panginoon, sa Taipei. Dalangin namin, Panginoon, na kaming kahabagan, kami nga po ay bigyan ninyo, Panginoon, ng biyaya, O Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa umagang ito, ang salita mo na ipangaral, ang banal na Espiritu, ang aming guro, at patuloy ka, O Diyos, na may pagtaas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Maybe all the rest for the reading of 1 Peter chapter 5, verses 1 to 3. And now, a word to you who are elders in the churches. I too am an elder and a witness of the sufferings of Christ. And I too will share in his glory when he is revealed to the whole world. As a fellow elder, I appeal to you. Care for the flock that God has entrusted to you. Watch over it willingly, not grudgingly, not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Don't lord it over the people assigned to your care, but lead them by your own good example. Acts 20:28. So guard yourselves and God's people, feed and shepherd God's flock,
His church, purchased with His own blood, over which the Holy Spirit has appointed you as leader. May God bless the reading. Thanks. Amen. Good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon. Tayo po ngayon ay summer. At magpapatuloy po tayo. We will continue on our series, When God Builds a Church. When God builds His church. No? Okay. Doon po sa series na to, in this series, tinatalakay natin yung paano binuild ni Jesus Christ yung kanyang church, and then paano yung priority on the first ay yung panambahan, yung worship, and then paano tayo tinawag, and then sa pagkatawag na yun, we should be united, no, and living harmoniously. Okay. One thing for sure, God is God of order. Diyos ay Diyos ng kaayusan. Yung pagtatalaga niya, yung paglalagay niya ng mga leaders ay kasama doon sa kanyang pagiging God of order, no? Yung kaayusan. Okay. Ano nga ba ang pagka nakarinig tayo ng leader, no? Ano nga ba ang naiisip natin? Spiritual leader yan. Siguro dapat yan ay may mga iba't ibang expectation. There are many expectation pagka once we heard na spiritual leader. Okay. These are some of the expectation. Napakarami yan, but these are some of the expectation. You are a spiritual leader, therefore you could change people's behavior. Yan. Meron na kayong gano'n? Dali natin kay Pastor kasi itong anak natin na napakaligas ng ulo, dali natin kay Pastor para mabago, no? And then, a spiritual leader could predict the future. May papasukin akong bagong negosyo, magpa-prosper kaya o hindi. Meron akong gustong gawin, ano kaya ang mangyayari? No? And then, a spiritual leader ay hindi natutulog. They are available 24/7. Dahil siya ay spiritual leader, marami siyang alam. He is jack of all trades. Spiritual leader yan. He can save us from hell. Okay. Spiritual leader yan. He is a miracle worker. Gagawa ng himala yan. No? Okay. And then, kailangan pagkakasama ko siya, lagi akong ma-inspire. Yan. Ito po ay sinasabi ko lang na expectation. Maaaring ng iba at hindi ninyo. Ano pa? Ang spiritual leader yan, kabisado niya yung lahat ng Biblia. Pagka tinanong mo, sasagutin niya lahat. Walking Bible. At ang pinaka niyan, o spiritual leader yan, hindi yan magkakamali. Hindi yan makakasala. Infallible. Yan. At merong mga organization na gano'n ang tingin sa kanilang head or ang organization na infallible, hindi makakasala. Okay. But let us go back sa salita ng Diyos. Gano'n nga kaya. No? Now, sa New Testament, when God built His church, makita natin sa New Testament, sa early stage of the church,
yung Book of Acts, siya po yung history of the church. Yung history ng pagbubuo ng church ng Panginoon. Sa Acts chapter 1 to 13, meron tayong makikita roon ng mga spiritual leaders. Meron mga apostles and prophets. At sabi ng salita ng Diyos, we are members of God's household, that is the church, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Himself as the chief cornerstone. At makikita natin yon sa Book of Acts na after, sa unang bahagi, makikita natin yung mga apostles, then the latter, sa gitna niyon, merong makikita tayong mga prophets, and then, yung sa chapter 6, doon nagsimula yung ministry of the servants or deacons. At yung deacons, kaiba niya doon sa mga apostles. Apostles ay nakafocus sa prayer and the word. Ang mga deacons ay nakafocus sa practical needs. Nakafocus sila sa compassion. Meron silang healing ministry noong panahon na yon. Meron sila, bakit may kailangan noong panahon na yon? Now, remember the first church, yung first congregation, yung una nilang mga converts comes from different nation. Diba? Makatanda natin doon sa Pentecost, nung bumaba ang banal na Espiritu, doon sa Pentecost, ay narinig noong mga Hudyo coming from different nation na nagsasalita sa ibang wika ang mga alagad, yung 120 na napuspos ng banal na Espiritu doon sa upper room. And they came from different parts of the world, hanggang doon sa India, makikita ho natin, mayroong mga representative doon. At kahit sa Iran, from Iran, meron ding mga representative doon ng mga Hudyo. Okay. And then, most of them, dahil sila ay pilgrims, most of them stayed at Jerusalem. So, nanatili sila doon. And therefore, pagka nanatili sila doon, ano ang kakailanganin? Kailangan nila ng accommodation, kailangan nila ng pagkain. At dumarami sila, at dumating sa punto na kailangan magtulungan yung mga kapatiran para i-fulfill yung needs. And then, merong discrepancy na nangyayari doon sa mga Hudyo na taal o talagang taga-Israel o taga-Jerusalem kaysa doon sa mga Griego. At dahil doon, nabuo yung ministry of deacons. So makikita natin yung stages ng development ng leadership sa church ay as the church develops, nagkakaroon ng mga leaders to address yung situation, yung needs ng growing church. Okay. At kahit ngayon, sa mga mas malalaking gawain, na hindi lamang senior pastor, meron diyang mga pastor for different areas, meron din dahil sila ay umuupa o meron silang mas malalaking church facilities, meron mga tao na nag-oversee ng mga facilities. Kasi as the church grow din at na-develop din yung needs ng leaders. And then at the same time, makikita rin natin yung mga teachers doon. Prevalent yun. Ngayon doon sa development stage of the church, from Acts 15, doon na makikita natin yung introduction ng elders. Doon sa Acts 15, kasama ng mga apostles, ay may mga elders na
na sila po yung kasama doon sa church council na magde-decide patungkol sa issue ng mga Kristiyano, ng mga hindi Hudyo o katulad natin mga hindi, no? Sa patungkol sa pagkain, sa mga kanilang kaugalian. So, nade-develop po yung church. And then, nakita na natin doon yung ministry of the evangelist. Okay? Na primary work is gospel proclamation. Ganun ang unang ginagawa ng mga apostles, but as the church developed, makikita natin na sila ay napupunta na sa pag-govern, pag-umpisa ng mga gawain, at gospel proclamation. And then pastors, bishop, elders, and overseer. Ngayon yung mga salita na yon, yung pastors, bishop, elder, and overseer, halos interchangeably po yun. Pwedeng pagpalit-palitin yun dahil ang focus nyo ay patungkol sa shepherding, pangangalaga ng mga tupa o ng mga kapatid. Now, in our time, sa ating kapanahunan, yung elders and overseers, pagka sinasabing elders and overseers, they focus on organizational growth or organizational management at governance, no? Yung pamumuno, pag-aayos, no? Yung dito sa atin, sa TIC, sila yung legally representative ng Taipei International Church, yung mga elders, sa patungkol sa gobyerno, no? So, kung ano man yung mangyari, ang hahabulin ng gobyerno ay yung mga elders. May elders ng church. Kaya, from time to time, may dumadalaw sa atin dito na elders. No? Kasi concerned sila na kung ano man yung mangyari. Bakit ho? Kasi sila yung mga pangalan nila ang nakalagay, no? Nakalagay at ipinapasa sa gobyerno ng Taiwan na sila yung mga namamahala o governing elders ng PIC. And then, there are pastors and bishops. So, wala naman tayong bishops, but pastors and bishops ay parehas lamang, no? Ngayon, sa ating kapanahonan, once we say bishop, they are pastors or pastors. Or depende sa organization, ito ay naiiba, no? Nagkakaroon ng ibang meaning. Okay, tingnan mo natin yung mga key responsibilities of spiritual leaders. Kanina, pinakita natin yung mga expectation of yung ibang mga paniniwala ng iba't ibang tao na maaaring kasama na rin tayo, no? But sa salita ng Diyos, first and foremost, sa pagiging spiritual leader, ang pangunahin nila is ministry to the Lord. Spiritual leaders, ang pangunahin nila is ministry to the Lord. Pangalawa ay ministry of the Word, yung salita ng Diyos. Pangatlo is ministry to the flock, ministry to the world, which is mission and community outreach. Then ministry of multiplication, doon papasok yung mentoring, equipping, discipleship, no? And then at the same time, yung ministry of administration, no? Stewardship and management, doon papasok yung ministry of elders and deacons. No? At panghuli at napakahalaga is ministry of personal growth. Because dahil kailangang lumalago ang isang namumuno upang lumago rin ang kanyang pinagmumunuan. Okay. So, maaari ang tingin ng iba rito, paano yan? Paano ba tayo? Bible study ba tayo o ba? Pero napaka-importante nito na malaman natin, maunawaan natin, na ang Panginoon, nung binibuild niya yung church,
naglalagay siya, actually ang pangunahing ginawa ng Panginoong Jesus. No? Bago siya mag-launch sa malakihang ministry, no? Bago magkaroon siya ng libo-libo mga tao, ay He appointed, no? He appointed yung kanyang magiging apostles. Diba? May kitago natin yun. Nag-focus muna siya roon. Though He is ministering to 1,000, He is concentrated on discipleship, mentoring, equipping ng mga apostles. So, doon sa 7 key responsibilities of spiritual leaders, may kita natin din na as believers, meron tayong pwedeng maging bahagi doon. No? First and foremost is the ministry to the Lord. Yung worship. At nakikita natin doon sa Acts 13, verse 2 to 3, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So, after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and set them off. So, makikita natin dito, no? Sa pagkat binasa pa po natin yan, yung verse 1, meron doon may mga prophets at mga teachers doon sa verse 1, at nandoon din yung mga kapatiran, they pray and they fast, they worship the Lord, they minister to the Lord, no? At sa totoo lang, yun ang talagang worship, no? Na tayo po ay sumasamba, nag-aalay, nagpupuri, nagpapasalamat, at hinahanap natin yung mukha ng Panginoon. They worship the Lord and fasting. No? At habang doon, habang ginagawa nila yon, yung banal na espiritu ay nangusap sa kanila. At doon nagsimula yung missionary journey. Doon makikita natin yung pagpapalaganap na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Apostle Paul. The propagation of the gospel through the ministry of Paul and Barnabas. So, ministries for all. Bakit ministries for all yun? Dahil lahat tayo, we should, and we can, and we must minister to the Lord. Kailangan nyo, no? Tayo po ay nagpupuri sa Diyos, sumasamba sa Panginoon. Lahat tayo ay maaaring magkaroon o dapat magkaroon ng ministry to the Lord. Ano pa may kita natin dito? No? Yung devotional life. Devotional life is our ministry of personal growth. Na tayo mismo ay lumalago. No? Prayer and personal reflection. At sa prayer and personal reflection ng isang namumuno o ng isang spiritual leader, doon siya nagpapalakas sa Panginoon, kumakain spiritually, at the same time, nakikinig at humahanap ng mukha ng Panginoon. Pag sinabi natin hinahanap natin yung mukha ng Panginoon, ibig sabihin, hinahanap natin yung kalooban ng Panginoon at specific time. And at the same time, hinahanap natin upang mas makilala natin siya. Amen. Dahil ang pananampalataya po natin ay dapat lumalago sa pagkakilala kung gaano kataas, gaano kalawak, gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Na hindi tayo mananatiling stagnant. So, devotion is a ministry of personal growth. Hindi lamang ito sa mga namumuno, kundi bawat mananampalataya, bawat buhay na mananampalataya should be growing. Sabi dito sa Acts 6, verse 3 to 4. So, merong needs, no? Nagkakaroon ng problema yung church dito sa Acts chapter 6.
Bakit? Kasi merong mga ibang parte na mananampalataya na hindi nakakakuha ng tama nilang supply. Now remember, most of them ay galing sa ibang bansa, galing sa ibang bayan. At sila po ay nasa proseso niyon. At hinihingi ng mga tao na yung mga apostles ang mga siwa doon sa physical needs ng mga kapatiran. Pero ano sinabi nila ng mga apostle? We will turn this responsibility over to them and we will give our attention to prayer and the ministry of the word. Sabi niya, choose 7 men. Yung 7 men na yon ay spiritual, hindi bagong convert, matured, at doon sa 7 men na yon, ita-turn over namin yung responsibility. Why? Because doon sa lumalago nilang gawain, napakahalaga na pinangangalagaan nila yung kanilang ministry sa pananalangin, yung ministry to the Lord, at yung kanilang ministry of the Word. So, makikita mo natin doon. Yung priority noong mga apostles ay ang prayer and Word. Attention to prayer and the ministry of the Word. So, napaka-importante sa kanila yun. Napaka-importante sa mga apostles noon. At remember, nung panahon na yon ay hindi na lamang 3,000 yung mga kapatiran doon sa Jerusalem. They are numbering closely to 10,000. Dahil doon, as the organization grow, as the church grow in numbers, they need to grow more sa kanilang relationships sa Panginoon. At ganun din naman po tayo, as we grow in the Lord, as we mature in the Lord, at habang lumalaki yung tinatawag na ating participation sa ministry, hindi dapat mag-diminish yung ating devotional life, yung ating prayer life, but instead, mas lalo tayo maging malalim sa pananalangin at malalim sa salita ng Diyos. Amen. Now, sabi dito, about noon the following days, they were on their journey and approaching the city. Peter went out on the roof to pray. And as he prayed, diba, doon sa Acts chapter 10, as he prayed, doon ginabayan siya ng Panginoon para sa new phase ng ministry na hindi na lamang exclusive for the Jews, yung gospel, kundi papasok na yung part ng mga Gentiles. As we pray, makikita natin yung leading ng Lord sa new level ng ating spiritual walk. Kaya napaka-importante yung ministry of personal growth. At ano pa yung makikita natin na pwede lahat tayo bilang mananampalataya is the Great Commission. Ang Great Commission ay ibinigay sa lahat na mananampalataya. Yung mission and outreach, hindi lamang ito para sa ordained minister, kundi ito ay para sa lahat. Though, merong mga tinawag for mission, but lahat naman tayo ay pwedeng makasama nito. Basahin po natin, 2 Corinthians 10, verse 15 to 17. Our hope is that as your faith continues to grow, our area of activity among you will greatly expand so that we can preach the gospel in the regions beyond you. At dito, mainam po na malaman ng mananampalataya na yung mga leaders or lalo na yung mga preachers ay hindi lamang dapat nakakontain sa iyo. No? Ang sabi dito, tingnan mo natin muli.
Our hope is that as your faith continues to grow, habang kayo ay lumalago sa pananampalataya, our areas of activity among you will greatly expand. Will greatly expand. Papaano po yun? Bakit mainam na lumalago ang bawat isa? Kasi pagka hindi lumalago, yung time noong to minister doon sa needs. No? Halimbawa, 10 taon ka na, tapos you will always demand, oh, Pastor, hindi ko talaga alam ito eh. Ano ba yung verse para matuto? Ano ba yung verse na isi-share ko sa unbeliever? Kaya pwede mo ba akong i-counseling, tas 20 years ka na, no? I mean yung personal growth ko is personal growth. Amen. Meron kang responsibility to grow. Sabi roon, our hope is that as your faith continues to grow, then we will be freed. Then our activity, nakuha natin, among you will greatly expand, so that we can preach the gospel on the regions beyond you. Bakit po? Kasi yung gospel at yung Great Commission ay ibinigay sa lahat ng mananampalataya so that the gospel will be preached to all nations. Amen. Okay. At yun po yung sinasabi nun sa Acts 1 verse 8, but you will receive the power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses from Jerusalem to Judea, to Samaria, and to the ends of the earth. Makita ho natin doon, nag-e-expand yung gospel. At makita natin yun doon sa buhay ni Apostle Paul. Though nag-stay siya sa Ephesus, but the gospel spread doon sa buong area ng Asia. The whole province of Asia heard the gospel, not because Paul was able to go doon sa different areas, dahil lumago yung pananampalataya ng bawat isa. At isa doon ay yung church at Colossae. Yung Colossians Church, yung Colossians, yung book of Colossians, no? Na yung binabasa natin, yung church na naroon, na naka-address yun, ay hindi mo napuntahan ni Apostle Paul, kundi ng mga tao, ng mga mananampalataya na nakaparinig sa ministry, na-equip, na-develop, na-disciple, na-mentor sa pamamagitan ng ministry ni Apostle. Okay. Amen. No? At doon makikita natin yung expansion. Ano pa yung pwedeng para sa lahat? Ministry of the Word. Sabi dito, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. So ito po isang napaka-importante ho, na ang isang gagamiting instrumento ng Diyos sa paglilingkod ay dapat malalim sa salita ng Diyos. Kahit wala kang alam na Diyos, kahit wala kang maraming kwento, nawa maging puro ka sa salita ng Diyos. Kasi minsan, actually ngayon, hindi mo nakakalungkot no? Minsan ang magagandahang tao ay yung illustration, yung kwento, rather than the word. Hindi ko alam sa inyo, but maaaring
maaaring nakapunta kayo o makakapunta kayo sa nakadalo kayo, maganda tugtugan, maganda yung ano. And then ang maririnig mo ay isang oras ng kwento at 5 minuto exhortation of word. And it's happening. Nagkakaroon ng family ng Word of God. Okay, 2 Timothy 3:16. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ano yung ibig sabihin ito? Sapat ang salita ng Diyos. Sapat ang salita ng Diyos for us to be taught, for us to be corrected, for us to know na mali yung ginagawa natin, to be reviewed, for us to be trained. Sapat po ang Word of God. Sapat po. Pagka inaral po natin ang mga story ng mga men of God, makikita natin doon. Makukorek tayo, marireview tayo, matututo tayo, matatrain tayo. Okay? Salamat po. Tapos na yung introduction ko, punta na ako sa ano. So, hold on, hold on to your ano. Tapos tayo ng alauna. Ministries that spiritual leaders should take the lead. Kung merong 4 kanina, ano yan? Yung worship, yung devotion, yung Great Commission, at yung Scripture, wherein everyone ay pwedeng at dapat sumama at magisalamuha. Meron namang ministries that spiritual leaders should take the lead. One is stewardship, the ministry of administration. Pag sinabi natin administration, kasama doon yung pag-oversee, pag-govern, pag-manage. At doon pumapasok yung ministry ng elders at ng deacons. Ministry of elders and deacons. Laging may S yun. Kung wala mang S ang sinasabi, may S yun. Ibig sabihin yun ay yung tinatawag na plurality ng leaders. No? Multiple leaders. Maraming namumuno. Grupo ng mga namumuno. Bakit? Kasi makikita natin sa New Testament, after Jesus ay bumalik doon sa langit, wala namang single leader tayong makikita. Lahat sila ay grupo. Grupo po. Maging ang Panginoon, sinend niya yung 12, partner sila. Though ngayon ay marami talaga is after yung single leader, single head. No? Parang maganda yun, it attracts, lalo na pagka very charismatic yung leader, but throughout the years, we could see yung pagbagsak ng malalaki at mahusay na leaders. Why? Kasi hindi ganoon dinesign ng Lord ang kanyang church. Bakit? Dahil hindi mo infallible ang mga Christian leaders, ang spiritual leaders. Even yung mga apostles, even si Apostle Peter, nakikita natin pag binasa natin yung Galatians, diba? Kung saan ni-record ni Paul na one time, ni-rebuke niya si Peter. Bakit nga? Kasi nga, hindi infallible ang isang spiritual leader. Kaya, merong tinatawag na team or multiple ng leaders or plurality ng leaders. Sabi rito sa 2 Corinthians 8 verse 19 to 20, what is more, he was chosen by the churches to accompany us as we carry the offering which we administer in order to honor the Lord Himself and to show off our eagerness to help. We want to avoid any criticism
of the way we administer this liberally. Ano yung pinag-usapan niya ni Apostle Paul? Ito po yung ambagan o yung mga offerings ng mga churches para sa Church of Jerusalem. Dahil nung panahon na ito, merong famine sa Jerusalem. So, naghihirap yung mga kapatiran sa Jerusalem. Now, si Paul ay apostle. Pero makikita natin dito yung plurality ng leaders. We admit he was chosen by the churches to accompany us as we carry the offering. Now, meron team si Paul, yet at the same time, yung mga churches ay merong representative para may accountability na yung lahat ng offering para sa mga kapatiran doon sa Jerusalem ay makararating dahil nung panahon na yon ay hindi pa uso ang Gcash. Nakukuha niya? So may offering yung mga churches, no? Dadalhin nyo, hindi ng isang tao, kundi ng team. Bakit? May accountability. Bakit kailangan nyo? Dahil iyon ay in-offer muna sa Panginoon para sa mga tao. Bakit kailangan nyo? Kailangan kasi dahil una, hindi nga infallible ang mga leaders. Pangalawa, mas maganda na sa hindi natatanggalin mo yung gray areas para hindi na matusod. At kahit sa atin, no? Kahit sa sistema na ating gawa, dito sa PIC, kaya nagbibigay ng numbers. Kung wala pa kayong number, bigay nyo na yung pangalan ninyo kay Ate Nelly, no? Para mabigyan kayo ng giver's number. Bakit? Kasi para yung pastor, di niya alam kung sino yung nagbibigay. Number lang. Hindi ko alam kung sino yon. At hindi rin ng pastor ang nagbibilang. At hindi rin siya nagtatago. Though ako ay napapaputusang dalhin pagkagaling sa tawin, no? Pero yun ay naka-stapler at pinipturan muna bago gawin natin yung accountability, yung stewardship, no? O kahit yung paglista ng ilan yung upuan natin, ilan yung microphone natin, no? Inventory. Bakit kailangan yun? Kasi tayo po ay mga stewards of God's resources. Pinagkatiwalaan lamang tayo. At ano sabi ng Panginoon? Ang pinagkatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa maliit. Nagtutong-tutong yun. Napaka-importante yun, no? Pangalawa is reproduction. Reproduction is the ministry of multiplication. Ministry of duplication and multiplication. At yun po ay minodel, no? Pinakita ni Jesus Christ. He modeled it. He spent time sa kanyang mga apostles. No? Meron siyang 12 apostles, meron siyang 72 disciples. Meron siyang 12, and then meron siyang 72, at meron pang iba. So yung circle ni Jesus Christ, at doon sa circle na yun, meron tatlo na malapit sa kanya. Sino? Si Peter, James, and John. At sa tatlo na yun, may pinakamalapit. Si John, the beloved, na hanggang sa cross ay naroon. So, napaka-importante yun. Dito, makikita natin yung mentorship, equity, and discipleship. Para sama-sama yun. At sino ang gagawa nyo? All leaders. All leaders. And then all leaders will disciple all the members so that the members will disciple others. Amen. At yun po yung process of multiplication.
Ang sabi ni Jesus Christ, the things you heard from me, sabi niya Apostle Paul, the things you heard from me, ano raw? Sabi raw, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable men who will also be qualified to teach others. No? So, makikita natin dito yung 4-generational transfer ng faith. From Paul to Timothy, si Paul yung first generation, he transferred it to Timothy, Timothy will transfer it to reliable men, and the reliable men will teach it to others. Hindi mo tayo magiging balde, kundi tayo magiging alulod ng mensahe ng Panginoon. Ano yung alulod? No? Daluyan. No? Yung Word of God will flow through us at maipapasa natin sa ibang mananampalataya. At pangatlo, no? Shepherding. Shepherding. Ito yung ministry to sa mga members. No? So, dito papasok yung guidance and pastoral care. Diyan papasok yung counseling. Diyan papasok yung gawain ng mga yung pastoral duties. Kasama na dyan yung pagkakasal. Kasama na dyan yung pagbabautismo. Kasama na dyan yung funeral. Kasama na dyan yung iba't iba pa. Doon sa bagay na yon, yung elders, deacons, and pastors ay nag-share doon sa different responsibilities ng shepherding. Sabi nito sa John 21 verse 16, Simon, son of John, do you truly love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Yun po yung primary function ng shepherding, taking care of the sheep. Bakit po? Kasi nga, yung mga tupa, unlike sa ibang hayop, kung yan ay mga wolves, kung yan ay mga aso, kung yan ay mga kalabaw, no? Bison. Sila ho ay merong tinatawag na defensive, minsan nga pati offensive. Pero yung tupa, bibihira po. Yung tupa, may mga tupa naluluwag. Karaniwan ang kanyang sinusuwag, yung kanilang mga shepherd. Makikita niya, maraming video nagkalat na. So, preaching, counseling, celebration of life, kasama na doon, no? Ng ministry, ng deacons, ng elders, ng pastors. At dito rin makikita natin yung development, ng church. Noong nagpapasimula pa lang siya, yung nagbubukas pa lang ng mga gawain, makikita natin yung visible ministry is the ministry of the apostles. Or what we call today na halos yung katapat ay yung mga missionaries. They are pioneers, they are church planters, they open. Pero pagkatapos yun, aalis sila. Pero bago umalis, ay nakapag-develop na sila ng elders, ng pastors, ng deacons, ng different ministry leaders doon sa church. At yung po ay nakikita natin sa book of Titus, sabi niya Apostle Paul kay Titus, mag-appoint ka ng mga elders doon sa different places. Elders who will oversee yung ministry. Ano pa nakikita natin dito? Bakit napaka-importante ng shepherding? Sabi dito sa Acts 20 verse 28, be on guard for yourselves and for all the flock among which the Holy Spirit has made you overseer, to shepherd the church of
of God which He purchased with His own blood. Be on guard. Bakit po kasi be on guard? Kasi nga, merong mga wolves. No? Merong may gawa ang kaaway na nais niyang sirain ang mga mananampalataya. Kaya papasok doon yung area ng apologetics. Bakit mo? Kasi from time to time, no, may mag-a-arise na wrong teachings. Wrong teachings and wrong motives. Wrong mindset and wrong motives. Mag-a-arise siya. Mag-a-arise. Kaya napaka-importante. At kung ang isang organization, kung ang isang religious organization ay ruled by one man, most of the time, yung organization na yun ay nagiging cult. Bakit? Walang accountability, walang check and balance. So, napaka-importante yun, mga kapatid. At pag inaral po natin yun, ito po yung mga leaders, no, na italaga at na-record doon sa salita ng Diyos sa New Testament. Napakahalaga nyo. Be on guard. Sabi rito sa 2 Timothy 4 verse 2, preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Correct, rebuke, encourage with great patience and careful instruction. Napaka-importante yun na alam natin, hindi na mga mananampalataya, pagka tayo ay na-review, no, o nasaway, hindi ibig sabihin yun ay nag-abuso, kundi dahil ginagawa lamang ng spiritual leaders. Amen. Pero yun ay ginagawa with patience and careful instruction. Dapat yun ay merong kasama rin yan, no? Shepherding ng ministry. So, balikan mo natin that the key duties of spiritual leaders are worship, devotion, the scriptures, mission, shepherding, discipleship, and stewardship. At yung po yung may kita natin as God built His church. Hindi lamang niya, kung ano ang magustuhan ninyo, ano ang maisip ninyo ay gawin ninyo. Binuild niya yon na may system, may organization, at very, yung flow niya ay hindi drastic, no? Kundi as the church develop, nade-develop din yung leaders na kinakailangan. At nawa mga kapatid, makita natin dito na ang Diyos ay Diyos ng tayo. Amen. At ang Diyos nais niya ay ayos tayo. At sa lahat ng organization, ang pinaka-basic ay yung family. Pagka nawala yung leadership, mawawala o magiging weak yung organization. Kahit na pinaka-simple. Kahit na merong ganito, makikita natin, hindi naman basta ininalagay na merong sistema, merong criteria ng paglalagay. Bakit napaka-importante yun? Kasi nga, ang church ay katawan ng Panginoon na binili niya ng kanyang dugo. Napakahalaga. At sa panahon natin ngayon, tayo po bilang nananampalataya, maging conscious tayo, no? Na yung pag-aayos ng Panginoon
ay hindi para sa ating kasira, hindi para sa ating sa ating ikalalago, sa ating ikalalago. And as we live doon sa harmony, maging harmonious yung relationship, na makita natin yung harmonious relationship ay meron ding pagsagawa ng different roles and responsibilities ng bawat mananampalataya. Tayo po ay mananalig. Panginoon, sa iyo po ipinagkakatiwala ang lahat, O Diyos. Nawa, Panginoon, as we serve you, O Lord, nawa magkaroon kami ng eagerness, Panginoon. Naging willing kami, O Lord, na hindi kami mag-Lord over, kundi maging servant, O Diyos. Yes, Lord. And Lord, we thank you, O God, na kami, Panginoon, na mga tinawag mo, nilinis mo, hindi man kami perfecto, O Diyos. Hindi man kami infallible, O Lord. But Lord, by your grace, by your mercy, tinawag mo kami, inilagay mo kami sa iyong church, at patuloy niyo pong pinapalago. Dalangin mo po, O Diyos, as we grow, patuloy kang tumawag ng mga lalaki at babae na sasamba sa iyo sa Espiritu ng katotohanan at maglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, diretso tayo sa communion. Nung gabi na itatwa ang Panginoon, siya po ay kumuha ng tinapay. Kanya po itong pinagtira-piraso at sinabi itong ito ang katawan na kanyang iniaalay. At magkatapos silang kumain, siya ay kumuha ng kopa at sinabi niya ito ang kopa ng bagong tipan. Sa ating pag-alala sa ginawa ni Jesucristo doon sa cross, lagi natin alalahanin yung malaking pag-ibig sa atin ng Panginoon. Na tayo ng makasalanan ay kanyang minahal, na tayo na umalis, no? Tayo na nagkasala ay kanyang pinag-alayan ng kanyang buhay. Tayo po ay wala pa sa Kanya. Nung tayo po ay makasalanan, si Jesus ay namatay para sa atin. Ito yung pinakamalaking pagpapakilala ng pag-ibig ng Diyos. So, tayo po ay kukuha ng tinapay, i-distribute po ito at sabay-sabay po natin kakainin at sabay-sabay po tayo iinom. Pagkakuha niyo po ng hostia, pwede nyo na mong balat, tanggalin yung balat. Ito po ay ginagawa natin para sa health reason.
Kami po'y magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, salamat sa malaki mong pag-ibig sa amin na kami na makasalanan ay yung inili. Nabayubay ka sa cross upang sa iyong mga latay kami magsigaling, kami maligtas. Ang iyong dugo ay tumigis upang ang aming mga kasalanan ay luminis. Kami nagpapasalamat, Panginoon, at sa aming pag-alaala, patuloy namin pinapahayag na kami nananampalataya sa iyong pagkamatay, pagkalibing, pagkabuhay muli, at sa iyong muling pagbabalik. Sa ngalan ko, Jesus. Mga kapatid, ang tinapay na kumakatawan sa katawan ni Kristo Jesus, sabay-sabay po natin kainin ang may pasasalamat. Ang kopa ng bagong tipan, sabay-sabay po natin inumin ng may pasasalamat.